CCSD pinagbigyan ang SGA. Galansa malalibero ang galawan. Pinantayan pa si De Jesus. Dij Rodriguez nag-debut game na sa Creamline. Galansa, Pons at Valdez nag-pre-spiking sa SGA. At CCS bench pinaglaruan ang kalaban. Isang maligayang araw sa lahat, isang balita na naman ang ating tatalakayin. Ngunit bago natin yan simulan ay huwag mo muna kalimutan mag-like, share, subscribe, pakispike na rin ang notification bell para maging updated ka sa hype ganap ng Pinas. Di nga naging sapat ang main starter ng SGA laban sa most prepared team na Creamline. Halos di nga nakalapag ng bola ang Strong Group Athletics dahil sa good defense ng CCS. Naging maganda rin ang mga services ng Creamline na naging dahilan sa hindi magandang passing ng kalaban. Pinaluhod nga muli ng Creamline ang winless team na SGA in 3 sets sa score na 25-13, 25-13 at 25-19. Halos di nga nagkanda-ugaga ang SGA na habulin o patayin ang momentum ng Creamline. No Valdez pa nga sa unang set at tanging main starter ng team ang ipinasok sa unang game. Makikita mo nga rito kung gaano ka-efficient ang mga hitters ng Creamline at halos lahat ay gumagana para sa kanilang kupunan. Di rin nagpakabog dito si Pons para sa atake at Galansa naman para sa floor defense. Dito nga nagkakatalo ang dalawang magjowa na si Gemma Galansa at De Jesus sa likuran ay mukhang naging dalawa nga ang libero ng Creamline. Malalibero nga ang ginawa ni Gemma Galansa at pinantayan ang kanyang jowang si Ella De Jesus and a tie total with 11 excellent digs. Ito nga ang pasabong na ginawa ni Galansa na naging dahilan sa kanilang pagkapanalo. Sa pagpasok naman ni Valdez on the second and third set ay maganda at maayos na performance ang kanyang ipinakita. Hindi nga ipinagwalang bahala ni Valdez ang kanilang kalaban. Kaya't hindi nga nagpakabog si Valdez sa opensa ng kupunan at kumamada ito ng maayos na offense para sa Creamline. Isa nga sa highlights ng laro ay ang pagpapasok ni Coach Sherwin sa kanyang mga bench players na sobrang nag-enjoy sa laban. Pasok nga sina Mandapat, Bernardo, Bonafé at ang nag-debut game sa Creamline na si Dij Rodriguez, kung saan ay nagpakita nga kaagad ito ng magandang laro para sa Creamline at kumamada ito ng 5 points kahit di naman ito ganun kababad sa buong game. Samantala, player of the game nga rito ay si Bernadette Pons dahil sa kanyang attacking prowess na naghatid sa Creamline on their 4th win on this conference. Nakapagtala nga si Pons ng 12 points coming from 10 attacks and 2 blocks and a 46% attacking efficiency. Kaya't ganun-ganun na lang ang pag-free spiking nito laban sa SGA. Sa ngayon, Creamline is on top with 4 wins and no losses, while nasa bottom team pa rin ang SGA with 4 losses. They need to be consistent at all times. Siguro kailangan rin nila ng at least 2 to 3 scoring machine para umangat ang kanang level of playing. Mga ka-spike, satisfying ba ang ibinigay ng laro ng Creamline sa paggamit ng mga bench nito without disrespecting their opponents? May tiwala ka ba na maging successful pa rin ang kumpanya ng CCS for today's conference? Anong masasay mo rito? Comment down below. Salamat sa pagtutok mga ka-spike. Sana nag-enjoy ka at sana hindi ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.